Good evening everyone. I discuss namin is man-Whitney test. First, what is ordinal data? Based on the description, ordinal data is a type of data that presents or categories with a meaningful order or ranking, but the differences between the categories are not necessarily uniform or measurable. Ang ordinal data daw ay isang uri ng data na nagpapakita ng rank or order sa mga value. Ngunit hindi ito nagbibigay ng eksaktong difference sa pagitan ng mga value. Ibig sabihin, ang mga value ay may hierarchy o pagkakasunod-sunod pero walang eksaktong numerical measurement ng pagkakaiba. Halimbawa nito ay yung customer satisfaction survey. Sa customer satisfaction survey, 'di ba, may choices doon na hindi nasiyahan, bahagyan nasiyahan, lubos na nasiyahan. Yun ay isang uri ng ordinal data. Ang example pa nito ay yung sa paligsahan. 'Di ba sa paligsahan meron tayong mga rankings. Yun yung first place, second place, and third place. Next is education level. Elementary, high school, senior high school, and college. Next, man-Whitney test. Ang man-Whitney test ay isang uri ng non-parametric test na ginagamit upang ikumpara ang dalawang independent group kung ang kanilang mga median ay magkaiba. Hindi ito nangangailangan na ang data ay sumusunod sa normal distribution, kaya ito ay isang alternatibo sa t-test kapag ang data natin ay hindi sumusunod sa mga assumption ng parametric test. When to use the man-Whitney test? First is kung may dalawang independent group na data. Second is kung ang datos ay nasa ordinal scale or interval ratio scale na hindi normal ang distribution. Third is kung naisuriin ang pagkakaiba sa ranking o mga median ng dalawang grupo. Ang halimbawa ng paggamit ito ay yung pagsusuri kung may pagkakaiba sa satisfaction ratings ng dalawang multi-shop, Shop A versus Shop B. For the example, may I call Kaya Benji to discuss the example. Dito ay meron tayong tig-anim na examples, scores from traditional learning at scores from e-learning. First is kailangan natin itong i-rank mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Dito ay meron tayong dalawang parehas na score at ito ay rank 3 at rank 4 at ito ay ating pagpaplasin, then divide 2 dahil dalawa sila at ang magiging rank nila ay 3.5. Dito naman ay meron tayo tatlong magkakaparehas na scores, which is ang score pang 5th rank to 7th. Ito ay ating pagpaplasin, then divide 3 and this equals to 6. Dito ay meron tayong 6 na sample size sa X, which is sa traditional learning, and sample size which is 6 din sa ating e-learning. Ang ating alpha level naman ay 0.05. Ang ating type of test dito ay two-tailed. Dito ay parehas 6 ang ating sample size at ang gamit natin ay 0.05. Kaya ang U-rate natin ay 5. Naman, para makuha natin ang computed U value ay kailangan natin kunin ang rank sum ng parehas na sa traditional learning at e-learning scores, which is 47.
47.5 and 30.5. Then ima-minus natin to sa ating n, which is sample size na 6, and n plus 1 divide 2. Ang ating rank sum sa ating traditional learning ay 47.5 minus 6 times 6 plus 1 divide 2. Then pag-minusin natin, 47.5 minus 42 over 2 is equals to 26.5. Then sa ating e-learning naman ay meron tayong 30.5 sa ating rank sum, then minus 6 times 6 plus 1 over 2. Then pag-minusin natin, 30.5 minus 42 over 2, which is 9.5, at kukunin natin ang smallest, which is ang ating 9.5. Para sa ating analysis, meron tayong computed U value na 9.5 and U crit na 5. And sa ating decision rule, if computed U value is less than or equal to U crit, we will reject the null hypothesis. Since our computed U value is 9.5, which is mas malaki sa ating U crit na 5, we will accept the null hypothesis. That means there is no significant difference between traditional learning and e-learning.